Another day, another Burautan session with Boss Dada TV. Magandang morning, afternoon, evening sa inyong lahat. Nanonood na Banateros Worldwide. Magpasalamat tayo sa mga kababayan natin na nagla-like, nagsishare nitong ating live stream. Hindi pala live stream to, upload. Maraming salamat din sa mga bagong subscribers natin. Rest assured, hindi po kayo mabuburyong dito. Dito, kwentuhan pa lang, umaabot na tayo ng anong oras. Ganyan ko kayo kamahal para habang kayo, yung mga nasa abroad, habang kayo nagtatrabaho, mahaba-haba yung ating kwentuhan, hindi ba? Hindi kayo mabuburyong. At syempre, pasalamatan na rin natin yung mga nagsusuper thanks kay Boss Dada, ha? Kayong mga nagsusuper thanks sa aking mga videos, maraming salamat. I appreciate it very much. Highly appreciated. You are appreciated. Sa mga nagtatanong, ano ba yung super thanks na yan? Ayan po yung pangmayaman. Magte-thank you lang. Kailangan may pakulay pa. Dyan sa may like, share, ganyan. Meron doon heart na may letter S. Subukan nyo. Kita nyo, ang sarap pagka nakakatulong ka sa kapwa mo. At saka kalahati ng nanonood sa atin. Kalahati ng nanonood sa atin. Hindi pa nakasubscribe. Subscribe na kayo. At i-like nyo na din at i-share nyo na din. Malay mo, makarating to sa mga kapitbahay nyong mga salot sa lipunan. Mukha ko pa lang, mabwisit na sila. Atakin sila sa puso, mamatay sila ngayon din. Di nabawasan tayo ng mga sweetik at mga putok sa buho. Pasakitin na naman natin ang puso ng mga hayop, pinayupak, mga magnanakaw, mga snatcher, manguumit. Mga kawatan, mga demonyo, Judas, Santanas, Barabas, Hestas, at mga balat sibuyas na mga diktador sa pamahalaan. Ano ba pag-uusapan natin, mga bossing? Anak ng tinapay, mahaba-haba na itong panimula ko, ano ba yung pag-uusapan natin? Hindi, pag-uusapan natin, mga bossing. Alam ko na ano nyo na to, na inyo nang nabalitaan ito. Yung isang kumakandidatong vice mayor. Yung isang kumakandidatong vice mayor dyan sa Isabela. Ilocano, biyag di Ilocano, po! Yung tumatakbong vice mayor dyan sa may Isabela, siya ay isang expert. Siya ay isang data, IT, and data accounting expert. Kung magaling siya sa computer. Ngayon, isa lang naman ang concern natin. Ang concern lang naman natin, mga bossing, sa ating eleksyon ngayon is panay ang kandidato natin ng ating panay ang pangangampanya natin sa ating mga kandidato, katulad si Pastor Apollo Kibuloy, si Marcoleta. Magugulat ka kasi, si Marcoleta at saka itong si Pastor Apollo Kibuloy, hindi sila lumalabas sa survey. Hindi sila lumalabas sa survey. Pag tinignan mo sila doon sa SWS, sa kung ano-ano mga buwaka ng inang mga survey ng mga putang ina niyan, hindi lumalabas si Pastor Kibuloy at saka si Marcoleta. Imaginin mo, ha. Imagine mo hindi lalabas si Marcoleta. Nakita nyo ba kung gaano kadami yung nagpunta diyan sa diyan sa peace rally nila diyan sa Maynila, sa may ang tawag diyan, grandstand? Simultaneous din nilang ginawa yun. Sa buong Pilipinas din nila ginawa yun. Milyong mga tao ang nagpunta diyan. At si Marcoleta ang kaisa-isang ikinakandidato ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. Pantakin mo, wala siya sa top 20. Tangin ng survey yan. Tapos ngayon, si Pastor Apollo Kibuloy, ganun din. Pantakin mo si Pastor Apollo Kibuloy, 7 million sila worldwide. Tapos, nagtandem pa silang dalawa ni Marcoleta. Mantakin mo, ha, ang mga kapatid nating iglesia ay dadalin si Pastor Apollo Kibuloy. Tapos si Marcoleta ay iboboto din ng mga taga KOJC. Imaginein mo. Ilang milyon na pag pinagsama mo yung membership nila. Let's say, dito sa Pilipinas, may 5 milyon ang ang KOJC. May 7 milyon ang Iglesia ni Cristo dito. Ilan milyon na yun?
Hindi ba? Sigurado ako na hindi 100% ng mga taga INC boboto kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero sigurado ako 100% ng mga taga KOJC boboto kay Marcoleta. What I'm saying is here, etong mga kandidato sa kabila, putangin na mga kampanya pa lang yan. Bawat boto na makukuha nila ay isang boto para sa kanila. Samantalang itong dalawang na to, meron na silang sure na boto. O ang KOJC, meron na siyang sure na milyon na boto. Ang Marcoleta, meron ng sure na milyon na boto. Kung magdasanib pa yung dalawa na yan, yung mga simbahan nila magbotohan sa isa't isa, magkaisa, yung totoong unity ng iglesia at saka unity ng KOJC, nagsanib, ang lakas na puwersa niyan. Dalawang pinakamalalaking simbahan niyan sa Pilipinas. Actually, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Ganun katindi ang mga yan. Magtataka ka, ba't hindi sila lumalabas sa survey? Kasi nga, minamanipulate ng survey yung utak ng tao. Mahina yan. Hindi winnable yan. Hindi mananalo yan. Kaya wag nyo nang iboto yan. Yun yung gusto nilang ilagay sa isip natin. Wag kayong magpapalansi sa mga buwaka ng ina niyan. Parang awa nyo na, wag kayong magpapalansi. Ito po ang mga kandidato natin. Number 28, Bongo. Number 53, Pastor Apollo Kibuloy. 22, De La Rosa. 38, Marcoleta. 30, Hinlo. 34, Lambino. Number 58, Philip Salvador. Number 10, Jimmy Bondoc. At number 56, Vic Rodriguez. Magkakadikit yan, 53, 56, 58. Atin lahat yun. Kaya uunahin nyo na kagad yun bago nyo balikan yung iba. Di bali ng kulang, wag lang sobra. 12 lang po. Pwede nyo po kayong magdagdag ng 3. Okay? Yung kandidato na gusto nyo. Basta wag na kayong kumuha doon sa kabilang kampo. Ako, iboboto ko na si Ben Tulfo. Mas okay na ako kay Ben Tulfo kaysa dyan kay Erwin Tulfo at sa ibang mga kupal na mga senatoriables nila. Doon na ako, ilagay nyo na din si Dr. Mata para may doktor tayo sa lineup natin. So isa na lang ang pag-iisipan ninyo. Ayun, akin lang listahan ko yon. Itong siyam na to, dadagdag ko si Mata at saka idadagdag ko si Ben Tulfo. Kasi gusto ko awayin ni Ben Tulfo yung kapatid niyang kupal. Tapos si Erwin malaglag. Yun talaga plan natin, ma-disqualify yung hayop na yan. Di maganda. So ayan po, huwag kayong magpapadala sa mga survey. Kasi ito ang pinakamasaklap niyan. Kapag ang survey, masyado kayong nag-focus noon, pwede na nilang manipulahin yung mga resulta ng eleksyon. Pwede na nilang manipulahin yan kasi nga, wala na magrereklamo. Bakit? Kasi namanipula na nila kayo ng una Alam nyo, hindi na papasok tong mga to dahil wala sa survey. Pero tingnan ninyo, logically lang, gamitin lang ninyo ang sentido komon ninyo. Si Pastor Kibuloy at saka si Marcoleta, pag nagsanib yan, putangin na, boto pa lang nila, 1 in 2 na sila. Boto pa lang nila. Tapos may mga narinig pa tayo na yan palang mga survey na yan. Halimbawa, itong isang survey firm na to, nakakuha siya ng mga 1,000 pangalan. Sa lahat ng mga isa-survey nila, yung 1,000 pangalan na yun lang yung padadalan nila ng survey. So pare-parehas na mga tao yung sumasagot sa survey. So kung 1,000 dilawan yung nakuha nila, putang ina niyan. 1,000 dilaw na sagot yung nakukuha natin sa mga survey. Kaya nga, wag na natin pansinin yung survey na yan. Basura yan. Mind conditioning yan. Konektado po yan sa eleksyon para pag hindi nanalo yung mga kandidato na yan, hindi naman pumapasok sa survey. Pero hindi. Pwedeng hindi mananalo yan dahil dadayain. Yun ang pinakamasaklap sa lahat. Yung puta kandidato tayo ng kandidato, kampanya tayo ng kampanya, nagbabahay-bahay pa tayo. Tapos pagdating sa dulo, putang ina, biglang ganun ka pangit yung numero na makukuha mo. Imposible. Imposible. Ano yun? Katulad nito, may isang leader ng simbahan, si Pastor Apollo Kibuloy na may 1,000,000 miyembro. Si Marcoleta naman ay kinakandidatong isang pinakamakapangyarihang simbahan dito sa Pilipinas.
Tapos nagkaisa silang dalawa, nagsama sila sa isang partido. Parehas silang guest candidate. So anong gagawin ng mga members ng mga simbahan nila? Edi magpapalitan sila, kumbaga exchange gift sila. Paano hindi lumalabas sa survey mga to? Kaya delikado tayo ngayon sa darating na eleksyon, lalong-lalo na yung voting ng mga OFW natin ay online. Bakit ba natin napag-usapan ito? Importante kasi talaga to mga bossing. Kasi putang ina, walang kwenta yung mga boto natin. Walang kwenta yung dami ng boto natin mga boss. Kung hindi natin may papanalo, yung mga kandidatong ikinakandidato natin, okay lang na matalo. Pero kung yung matalo yung kandidato natin dahil dinaya, putang ina niya, kawawa naman ang bayang Pilipinas. Takin ninyo, ito na nga lang yung panahon, ito na nga lang yung pagkakataon mga bossing na mas makapangyarihan tayo sa lahat tapos gagaguhin pa yung boto natin. Huwag kayong papayag, huwag tayong papayag. Kaya nga, di ba, ang daming mga ang dami nating mga agam-agam. Every time na ini-interview natin itong mga tiga-Comelec na ito, mga bossing, every time na ini-interview natin sila, yun ang lagi natin sinasabi na Mr. Comelec, ganito po kasi ang aming problema. Ang aming pong problema, Mr. Comelec, ay ito pong ito pong ating mga na ngayon, mga kandidato ay hindi lumalabas sa survey. Hindi, di ba? Yung mga may isang abogado na naglabas ng kanyang saloobin. Delikado kasi talaga. So kumbaga pinangungunahan, hindi naman niya pinangungunahan. Pero ang sinasabi niya is pwedeng mangyari. Because ako, as an expert, I know that it can happen. That is why I'm raising an awareness and I'm giving them an advice on how to do things. Sana ganito gawin natin para hindi mapasok ng mga kawatan yung ating eleksyon. Hindi ma-impluwensya ng mga siraulo yung ating eleksyon. Kasi ako, expert ako, alam ko yung mga ganito. And ito yung setup ninyo, vulnerable yan. Vulnerable yung setup ninyo sa mga unwanted source codes and stuff. So kaya kailangan anuhin natin. Baka pwede gawa natin ang paraan para maging yung integrity ng ating eleksyon ay lumakas. Para talagang kung sino yung ibinoto ng tao, yun yung manalo. Kasi Comelec, yun naman talaga yung gusto namin. Kung sino yung binoto namin, yun yung manalo. Kasi senseless. Lahat ng technology, putang ina kung madadaya lang. Kung yung mga iboboto ng tao, mamamanipula. Senseless po yun. Pointless po yun. Kaya po, kami nananalangin na sana maging patas. And eto, merong mga experts na nagsasalita na merong butas yung system nyo. Para hindi ma-manipulate yung butas na yan, yung loophole na yan, hindi ma-work around, anuhin natin, gawin natin ganito. Kapag mag-transmit na tayo o mag-download tayo ng mga ng mga files or ng mga data, i-offline natin. Ibig sabihin, tanggalin natin sa internet para para walang hacker na makahack ng system. Hindi ma-hack yung system. 'Di ba? 'Di ba ang gusto nga natin hybrid, manual counting at the same time yung na yan, yung automated na yan para talagang patas. Eto, gusto mangyari, tanggalin lang natin, i-off natin yung i-disconnect natin sa internet para hindi tayo mapasukan ng mga source code na mali that can manipulate the numbers diyan sa sa election. It was actually a good advice. Ewan ko bakit galit na galit ang Comelec. Samantalang sino ba to? Si Attorney Glenn Chong. Ang dami ng mga pinagsasasabi sa Comelec. Ang dami ng mga pangalan na binanggit na mga taga Comelec, involved pa ang First Family sa pandadaya daw di umano ng ni Marcos sa eleksyon. Hindi naman nila dinidemanda si Glenn Chong. Hindi rin naman nila pinadidisbar. Hindi naman nila sinisira buhay ni Glenn Chong. Bakit? Magtataka ka kung bakit. Bakit kapag ka itong isang maliit na tao, tumatakbong vice mayor, bakit
galit na galit kayo. Wala naman siyang sinabing masama. Mamaya pag-usapan natin. Pero tingnan muna natin itong balitang ito, mga bossing. Ang sinabi ng isang kandidato sa pagka-vice alkalde sa Isabela na kayang ma-hack ang automated counting machines. Nagsampan sila ng reklamo laban sa naturang kandidato. Nasa frontline na balitang yan si Dave. Ayan na, yun lang sinabi niya, kayang ma-hack. Everything is hackable. Putang ina nyo, kagaguhan nyo. Comelec, huwag kayong magagalit ha. Lahat hackable. Bakit? Putang ina niyan. PNP nga nahahack. Kayo nga Comelec, nahack na din kayo. Di ba DICT nahack? Ano ba to? Yung DBM nahack. Ang House of Representatives nahack. So hackable lahat ng system sa buong mundo, hackable. There's no such thing as unhackable system. Lahat yan nahahack. Kaya nga tayo bilang mga let's say property owners or business owners na naka-depend tayo sa the World Wide Web, sa internet, we purchase mga firewalls eh. Kaya nga tayo bumibili ng mga sangkatutak na mga firewalls para hindi tayo madaling i-hack because lahat ng mga system na yan, ginawa yan at lahat ng yan merong mga vulnerabilities, kahinaan. At yung mga putang inang hacker na yan, naghahanap yan ng kahinaan. Kaya nga sa amin, kasi ako, nasa IT din po ako. Kaya nga sa kumpanya namin, yung aming system ay meron kaming buwan-buwan na vulnerability reports. Yung mga ginagawa namin na mga produkto namin na software na nagmamanage ng system ng mga kumpanya sa ibang bansa, sinisigurado namin na hindi siya vulnerable sa mga sa mga virus na to. Oh, that's why we often run vulnerability tests. Oh, ngayon sasabihin ng system mo na you have a vulnerability dito. Oh, so ang gagawin mo sa vulnerability na yon, you will report it sa engineering and then yung may-ari nung, halimbawa kami bilang may-ari ng software, gagawa kami ng bug, ng fix doon sa bug na yon. Para ma-solve namin yung vulnerability na yun. Again kami, yung kumpanya na pinagtatrabahuan ko, we manufacture software and hardware. And these softwares that we are manufacturing, lagi yang nasa pag ibinenta namin yan, hindi namin pinapromise yung hindi siya hackable. Wala sa kontrata namin yun. Kaya nga, pag binenta namin yung software na yun sa mga customer namin, kasama yung services namin na i-maintain namin yung software na yan. Yun ang trabaho namin, mag-run ng diagnostics at maghanap ng vulnerabilities doon sa ginawa namin. At pag meron, and then gagawa namin ng fix yun. Ganun po ang sistema. Yung iba dyan tali-talinuha, wala namang alam. So, itong mamang ito, bilang isang expert, ang sinasabi niya, bilang isang IT expert, again nagtrabaho ito sa isang pinakamalaki, pinakasikat na accounting firm sa buong mundo. Ay ang mga Ernst & Youngs, yan, yung mga Deloitte na yan, SGB Nielsen, mga ganyan, malalaking mga auditing firm yan. Hindi lang audit sa papel ang ginagawa ng mga yan, pati sa mga information technology. Ganon kauhusay mga yan. Expert sa field niya. Kaya nagbigay siya ng kanyang suggestion na pwedeng ma-hack yan. Pinaliwanag niya sa Comelec, pinagtawanan lang siya. Ngayon, diniscuss niya sa vlog niya. Nagalit sila. Nitong Enero, may in-upload na video ang kandidato sa pagka-Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela na si Attorney Jeril Harold Respiso. Sa video, tila itinuturo niya kung paano mamanipulahin ang automated counting machines para sa Bilang Pilipino 2025. This is basic, putang ina. Basic nga itong Basic nga itong ginawa ni Ayan, nag-drawing lang siya, simpleng flowchart. Ito yung system. The point here is, Comelec,
your system is weak. And when you have a weak system, there are a lot of loopholes, there are a lot of possibilities na pwedeng madaya tong eleksyon natin. Ipinakikita nga sa inyo kung saan kayo mahina para palakasin ninyo. Katulad kami, katulad ako, when somebody reported, Boss D, we found the vulnerability in your system. Oh really? Okay, give me the vulnerability code. I will get the vulnerability code and pass it to the engineering. Tapos iraran ng engineering 'yun, gagawa sila ng fix para dun sa vulnerability na 'yun. Ganun po yung mga ginagawa nila na 'yan. So ito si Kuya, si Vice Mayor wannabe, pinakikita niya yung system nyo and pinakikita niya how simple your system can be hacked. Instead of fixing yung problema, putang ina, dinimanda nyo yung nag-expose ng problema. Sabi nga nila, instead of yung absorbing the message, puta, you killed the messenger. Hindi ba? O tapos sasabihin nyo, bakit kasi hindi na lang to si Vice Mayor pumunta sa Comelec? Tapos si Vice Mayor ipaliwanag. Ginawa niya na. Ginawa niya na at hindi maganda ang trato sa kanya. Siyempre, bilang isang kandidato, bilang isang Pilipino, it is your responsibility na kapag may nakita kang mali, ilabas mo. Diba? Kasi nga, sinasabi nga natin, silence is not an option. Being isang Filipino na meron kang karapatan sa pagpapahayag, you show them kung ano yung natuklasan mo. Hindi to fake news. Kasi nga, abogado to. CPA accountant pa to. So, definitely, he knows what he's talking about. The best thing that the Comelec should have done here is, or could have done, kinausap sana nila to, make him a part of their team and prove that your theory is accurate and our system is hackable. Because if it is hackable, putya yan, malaki problema natin, bayang Pilipinas yung apektado rito. Sinampahan siya kanina ng Comelec ng reklamong paglabag. Tangina, sinampahan siya ng kaso. Instead of Comelec fixing the problem, addressing the issues, sinampahan siya ng kaso. Ano mga diktador kayo? Ganyan na ba sa Pilipinas? Ito ang problema kapag kayong bad precedents ay nakakatakas. Kapag kayong mga ginagawa ng TRICOM na pagpapatawag sa mga vlogger, panggigipit sa mga vlogger, nakakalusot. Ganito ang mangyayari every time na meron kang reklamo sa isang ahensya, putang ina, didimanda ka. Hindi po ganito, sir. Sana bago kayo mag-result sa demanda, pinatawag nyo siya, prove your theory. Pag hindi mo na-prove yung theory mo, ipakukulong ka namin. Ganun. Pagawa nyo muna sa kanya. Naglabas siya ng ganung mga statement eh. Naglabas siya ng ganung vlog eh. Then make him prove kung ano talaga kung may vulnerability ba talaga sa system ninyo. Kung wala, sa kanya siya idemanda, sa kanya siya ipakulong, sa kanya siya i-disbar. Hindi yung putya yan. Nasita lang kayo. Napakita lang na pwedeng magkaroon ng problema. Magdidemanda na kayo kagad. Ano to, diktadorya? Ganyan na ba talaga tayo na if I do not like yung ginagawa ninyo, being a taxpayer, I will call you out? Putang ina, didemanda nyo. Ganun na ba talaga? No wonder. Kaya itong si Tory, kaliwat kanan ng demandang ginagawa. Saklaw po yan ng freedom of expression. Yung paglalabas ng saloobin, saklaw po yan ng freedom of expression. Sa vlog na yan, wala siyang sinabi na sinadya nyo yan. Wala siyang sinabing ganun. Ang sinabi niya, may problema at kailangan, bago magsimula yung eleksyon, ma-address na natin to.
Kaya nga nagbibigay ako ng suggestion sa inyo para ma-address na natin itong mga problema natin. Hindi na tayo madaya sa eleksyon. Anong ginawa ng COMELEC instead of addressing it? Ayan, dinimanda yung tao. Sa Cybercrime Prevention Act, ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mapanganib at maituturing na misinformation ang video ni Respicio. Mapanganib talaga. Kaya nga ipinapakita niyo yung panganib para kabahan kayo. Para kabahan kayo, kayo mismo sa sarili nyo, mag-conduct kayo ng testing. Hindi mapanganib tapos ipakukulong nyo siya. Mapanganib para sa mga mandurugas yung sinabi niya dahil in-expose niya yung gagawin ng mga mandurugas eh. So dapat mga sir, kinausap niyo tong tao na to, he can be an asset or he can be a destabilizer. Kailangan nyo munang alamin kung alin siya sa dalawa na yun. Yung theory niya, make him prove it. And then, if he cannot prove it, nilabas niya na sa internet yung kanyang expose, o di saka nyo siya trabahuin. Pero yung hindi nyo pa chine-check on your own, hindi nyo pa kinakausap yung tao kung ano yung basihan niya, dinimanda nyo na, pinapatahimik nyo na. Pinakamasaklap, sinisira nyo buhay. Na pinapadisbar nyo, pinapatanggal nyo sa CPA. Sa PRC, yung kanyang pagiging certified public accountant. So, yun ang pinakamasaklap sa lahat dito. Nasisirain nila ang buhay mo kapag maliit na tao ka. Samantalang si Glenn Chong, ang dami-daming expose ni Glenn Chong. Involved din naman yung mga pangalan nyo sa expose. Hindi nyo naman siya dinidimanda. So, ba't ganun? O katulad niyan, si General Torre. O kinawawa rin niya yung si Jun Abinis. O kasi si Jun Abinis at kaming mga vlogger, wala kaming mga koneksyon. So, ba't ganun? Ano na mangyayari sa bayan natin Pilipinas kapag kaganyan? Bawal na tayong bawal na tayong magsitahan. Hindi ba? Dapat nga kami bilang mga taxpayers sa Pilipinas, dapat pinakikinggan nyo kami. So, ngayon palang kinukondisyon ang isip ng sambayanan na pwedeng gawa ng paraan ang ating pong halalan. Kung bigla siyang manalo, sasabihin dahil sa produkto yan ng kanyang pagmamaniobra, o kaya naman pag natalo, sasabihin niya... Kasi nga yun na nga ang problema. As early as last year or as early as last month, may mga surveys na lumalabas. Magtataka ka Ang daming naglalabasan ng mga survey, ilang milyon ang populasyon ng Pilipinas ni hindi mo alam kung saan nila kinandak yung mga survey. Wala yung mga kandidato na nakikita naman namin na malalakas. Puro kandidato sa kabila, yung mga makikita mo. So anong ibig sabihin nun, sir? Hindi ba manipulation, mind control din yung mga survey na yan? Ba't hindi nyo binabawalan yung survey? Kaya nga ang ginawa nito ni sir, in-expose niya, your system can be hacked. Every system can be hacked. No system is unhackable. Di ba yun yung sinasabi niya? So, bakit kailangan kasuhan niyo siya? Mind conditioning? Gaano ba karaming followers niya? Gaano ba karami ang nakapanood ng video niya? Yung pinapakitang ng media, survey ng media, gaano karami yung nakakakita niyan? Hindi ba mind conditioning yan? Namin na niobra ng iba yung resulta ng ating pong halalan. binura na ang nasabing video pero may kopya ang mga otoridad para magamit na ebidensya sa isinampang reklamo. Bukod sa disqualification case, balak din ng COMELEC na ipadisbar at tanggalan ng lisensya si Respicio sa pagiging accountant. Depensa naman ni Attorney Respicio, ginawa niyang video para ipakita sa publiko ang kahinaan ng ACMs bilang isa rin daw siyang IT expert. Pwede raw... Hindi ba? Pwede kasing dayain talaga yan mga bossing eh. Pwede talaga yung system. There really is no such thing as hackable. Ito, pakikita ko sa inyo yung isang video niya, ha? O, ito, ipapakita ko yung video niya. Well, ang kaso nila sa akin was about that video. In that video, ang pinag-usapan ko ay yung vulnerability ng mga ACM ng COMELEC. Ang point ko was, kapag connected sa internet, yung voting machine before mag-print ng election return, pwedeng dayain. Again baka naman pati tayo diwaanda ng COMELEC ha. COMELEC, ito po kami nagre-react lang. Ito po aking personal na opinion. Ang sa akin po, instead po sana, sampahan nyo ng kaso to, why not invite him over and then
You ask him to prove yung kanyang theory. And then if he cannot prove this theory, then go ahead. You can do whatever you want to do. Kung feeling nyo nakasira yung sinabi nito, ginawa nito sa kanyang social media, go ahead and file cases against him. Have him disbarred. Have him stripped of being a certified public accountant. Go ahead. Be my guest. Pero yung hindi nyo pa ini-entertain, yung sinasabi niya, pinatay nyo na siya, eh baka nagsasabi ng totoo tong mama na nabisto kayo, kaya ganyan ang reaksyon nyo. Yung resulta ng eleksyon. Papaano? Kasi ganito gumagana ang ating voting machines, parang basketball. Habang bumoboto, may running score. Pero yung running score natin na yun, walang may alam. Malalaman mo lang siya kapag nag-print ng election returns, tapos isi-send ng makina yung resulta doon sa server ng COMELEC. Ngayon, ang problema is kapag yung source code ng makina ay corrupted, merong malicious na code. Kapag connected sa internet yung makina at yung malicious code na yon ay connected sa isang hacker, pwedeng i-access ng hacker yung makina mismo at baguhin yung running score and therefore babaguhin niya yung resulta ng eleksyon. Ako, competent ako magsalita ng ganitong bagay dahil isa akong certified public accountant, maliban sa isang abogado. Nagtrabaho dati ako bilang IT auditor sa Deloitte Philippines. IT auditor. IT auditor, mabigat na coding yan. Mabigat ang trabaho niyan. Mantakin mo, ikaw bilang isang normal na nagtatrabaho na clerical yung ginagawa mo, routinal, iba trabaho nito, maghanap ng discrepancy. Sa sa IT side pa to ha. Oo, yung mga halimbawa yung pera, di ba? Yung pera kasi sa accounting firm, yung mga pinupuntahan ng pera, sa mga shell account yan, offshore accounts nagpupunta yan, paano minamanipulate yung pera ng isang malaking kumpanya. Halimbawa, itong kumpanya na to, nananakaw ba yung pera niya? Nananakaw ba yung mga yung mga patents nila? O yan yun yan yung trabaho niya, mabigat yan. Ang number one na auditor sa buong mundo, Deloitte. Isa akong IT auditor doon. So naiintindihan ko lahat ng information systems at lahat ng mga computer systems na katulad nito. Essentially, kapag meron kang gadget, katulad ng isang voting machine or katulad ng cellphone mo or laptop, try mo siya dalhin sa Green Hills, kahit may password yan. Di ba pwede nilang baguhin yung laman ng laptop mo? Pwede nilang baguhin yung operating system? Ganon din ang pwede nilang gawin sa voting machine. Exactly. O, di ba? Kaya nga, di ba, nakuha nila. Katulad nito, nakuha ni General Torre yung lahat ng gadget, computers ni Jun Abines. O bakit nila kinuha yun? Because they can go inside and look for what is inside ng computer na yan. Lahat ng laman ng computer na yan, activities ng computer na yan, they can monitor. Basta lang magkaroon sila basta mahawakan nila yan. So, ibig sabihin, posible, tama? O, nakalock yung cellphone mo, punta ka sa Green Hills, na-unlock nila. Nakalock yan sa SIM card niya. Halimbawa, smart lang. Ang pwedeng tanggapin na SIM card, na-unlock nila. Bakit? Kasi nga, dinesign yung mga yan para ma-hack. Dinesign niyang mga yan na ganyan. At ikaw bilang isang hacker, yun ang hahanapin mo, ano yung kahinaan netong sistema na to. Hindi pwedeng walang kahinaan yan. Meron at meron yan. Meron at meron yan. Kahit na sinong tao na may physical access dyan sa voting machine at lumapit ka sa voting machine, pwede mong baguhin yun at mula sa labas, parang walang mali, pero merong potential na vulnerability, yung makina na yon, merong malicious code. At pagdating ng eleksyon, yung malicious code na yon ay pwedeng i-take advantage ng mga hacker para makipag-usap doon sa makina at in real time bago mag-print ng election return. Nangyari na yan. Okay? Bibigyan ko kayo ng isang example ha. Ito, isang malupit na example to. Dito niya lang maririnig to. Wala pang ibang nag-ano nito, nag-e-expose nito. Ako pa lang. Pakinggan nyo maigi ha. Hindi expose ito. Ito malalimang analysis to. Malalimang analysis to. Ganito yan.
Si Bongbong Marcos, noong 2016, siya po ay tumakbo bilang Vice President kalaban si Leni Robredo. At siya po ay natalo. Diyan sa natalo po si Bongbong Marcos kay Leni Robredo, di ba? At nagdemanda sila sa Presidential Electoral Tribunal na sila daw ay dinaya. So ang ginawa nito ni Bongbong Marcos for the past 6 years, from 2016 to 2022, ang ginawa niyan is to prove na merong dayaan sa eleksyon. Is to prove na merong dayaan sa eleksyon. So si Marcos himself believes na may dayaan sa eleksyon. Si Marcos mismo ang nagsabi na may dayaan sa eleksyon. Nag-hire siya ng mga mathematicians para ipakita sa COMELEC, ipakita sa PET na meron talagang nangyaring dayaan. Dinuplicate nila, nireplicate nila yung pandaraya, nakuha nila, ang lakas ng kaso nila. Kaya nga po talagang hindi nila tinantanan yan. Ang problema lang, pagdating sa dulo, natalo sila. But they themselves believe na meron pong pandaraya dyan. Kaya nga sabi ko nga sa iyo, kung ako si Presidente Marcos, ano ang unang-una kong gagawin? Dinaya ako noong 2016 and I believe 100 million % na dinaya ako. Ang unang-una kong lilinisin COMELEC. O bakit yung COMELEC hindi nilinis? Bakit? Dinaya siya ng Smartmatic noon pero nandoon pa rin yung Smartmatic nung eleksyon. Tapos magugulat kayo. Magugulat kayo biglang 31 million yung boto niya. Bakit 31 million? For the longest time, walang ganong kalaking turnout. Usually, ang pinakamalaki nga na turnout yung kay yung kay Pangulong Erap tsaka kay Duterte. Pinakamalaki yung sa kanila ni VP Sara actually ha. At 32 million si VP Sara, 31 million si Bongbong Marcos. So ibig mo ba sabihin yung kay VP Sara, Boss Dada, pwedeng nadagdagan din? Pwede. Mananalo naman talaga yung dalawa na yan eh. Pero yung 32 million at saka 31 million, medyo questionable yan. Why? Why? Kasi ganito nga, no? Si Bongbong Marcos, napatunayan niya na may pandaraya. Si Bongbong Marcos, kumbaga, kasi ganyan kami eh. Pag may tumawag sa akin, sinasabi niya, hello, Boss Dada, may problema yung system. O ano ba ginawa nyo? O ano ba yung lumalabas? O sige, gagayahin ko yung error. Gagayahin ko yung error sa laboratory namin. Pag nagaya ko yung error sa laboratory namin, gagawin ko ngayon yung fix. Dun sa error na yon. Para yung fix na yon, i-record ko, ipapadala ko sa kliyente ko. Ito yung fix sa problema mo. Sundan mo lang yung steps na yan. Susundan nila. Pero gagawin mo muna yung yung problema. So in the case of COMELEC noong panahon nung dayaan nila Robredo at Marcos, ipinakita nila sa COMELEC na kayang dayain, ito yung ginawa. Kita mo, ito yung lumabas. So meron talaga, kaya talagang dayain at talagang buong-buo sa puso ni Bongbong Marcos na kaya talagang dayain yun. Ngayon ang ginawa nila, eleksyon, dahil natalo sila, ganun ha. Sige, yung natuklasan nating loophole, gawin natin. Gamitin natin. Nanalo sila ng ganun kalaki, 31 million. Gulat na gulat ang tao. Ang laki, wow. Ngayon, napansin nyo, nagdemanda si Leni Robredo. Number 2 siya, pangalawa siya, nagdemanda si Leni? Hindi. Bakit? Ba't ako magdidemanda? Ba't ka magdidemanda? Gagamitin mo yung ipinakita ko sa inyong ebidensya ko ng pandaraya nyo noon. Dininay nga yan ng PET, tapos gagamitin mo sa akin ngayon. Hindi ba? Ngayon, wala. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakagaling talaga ng pagkapanalo nila eh. Napakagaling talaga ng pagkapanalo nila. Alam nila kung paano dayain, biglang nung sila na yung nanalo, grabe yung numero na nilagay nila, 31 million. Hindi makapagreklamo si Leni. Bakit? Putsang ina, paano ko irereklamo yan? Yung ginawa namin nung 2016, ginawa lang din niya. Ngayon, ito na lang yan eh. Ang logic dyan is, naniniwala si Bongbong Marcos na itong nanadaya siya nung 2016. Bakit yun pa rin yung system na ginamit niya nung 2022? Ginamit natin. Ginamit nila.
Oh, di ba ibig sabihin alam na nila yung alam na nila yung vulnerabilities nung noong system na ginamit nung 2022 kasi yun din yung ginamit nung 2016. O kaya lahat ng mga pandurugas sa kanila noong 2016 nagawa nila noong 2022. Yun akin lang kasi nga kung titingnan mo, meron bang malaking changes na ginawa si Bongbong Marcos sa COMELEC? Wala naman, di ba? Parang ngayon lang naman tayo nagpalit ng system. Ngayon lang tayo yata napunta dun sa Korean. Pero dati, di ba, Smartmatic pa rin naman yung ginamit natin. Pwedeng mali ako. Pwedeng tama ako. Ang sa akin lang is, ito yung aking opinion, ito yung aking reaksyon. Pwedeng mangyari yun. Pwedeng nangyari yun. Pero nangyari na, nandito na tayo. Wala naman nagdemanda na nandugas yung sila Bongbong noong 2022. So, erase na tayo doon. Erase na, dito na tayo. O kaya nga, para maiwasan, anong gagawin natin? Dapat yung mga ganitong mga advices, open tayo, tinitingnan natin. O sige, gawin namin para hindi madaya. 'Di ba kung talagang ayaw nyong madaya, pero kung na-expose kayo, putang na. May nag-expose nung gagawin nating kabulastugan, ay talagang magagalit kayo. At ayan na nga, talagang ginagapang nyo na itong mama. Ay, Diyos ko po. Diretso. Babaguhin nila yung resulta ng eleksyon. Dinays ko ito as a concern dahil naiintindihan ko kung paano gumana ang mga ganitong bagay-bagay. At pinag-usapan ko ito para makagawa ng punto sa COMELEC na, hey COMELEC, may vulnerability sa ating voting machine, may vulnerability sa rules ninyo. Kasi ang rules ninyo ngayon ay nagsasabi na dapat connected yung voting machine sa internet all throughout the day. Isa lang ang pwede ninyong baguhin diyan sa rules ninyo para maitama itong kahinaan na to. At yun ay saka mo lang i-connect dapat yung makina sa internet after pag-print ng election return. Para yung print ng election return, yun ay tama na running score at yun din yung isa-send. Ayun ang pinakamaganda ron. When you run the data, when you download the data, tanggalin mo siya sa internet. Yun yung sinasabi niya. Para accurate yung makuha mo. Kasi baka mamaya na-connect yan sa internet. Yun sinasabi niya, na-connect yan sa internet. Tapos meron ng nakaabang doon na source code na pag-run mo, pag-click mo ng command na yun, papasok siya at mamanipulate yung data na mararan mo para i-download mo at i-remit mo. Patay tayo dyan. Nadaya na tayo. Tapos, yung boto-boto, putang ina, meron pa tayong bilog, na hugis, itlog, gumaganong-ganong pa tayo, kumakanta pa tayo habang tumatantos, tangina niyan. Yung pala, may nanalo na. Yun yung iniiwasan natin. Ako, personally, nagpapasalamat ako kay Sir kasi nga, yung kanyang expertise ay pinahihiram niya sa atin para maging aware tayo how things go, how things are being processed, how things are being done. Dapat nga ang COMELEC, nagpapasalamat din kay Sir kasi concerned siya. Concerned siya sa bayan, concerned siya sa COMELEC na hindi tayo madaya. Di ba? So, dapat ba yung ganito, kinukulong? Dapat nga yung mga ganyan, pinaparangalan eh. O bakit ninyo dinidemanda? Bakit nyo kinukulong? Bakit nyo ipapakulong? Bakit nyo papasisirain yung buhay? Tatanggalin yung pinaghirapan niya, pinag-aralan niya. Gusto nyo pa ipatanggal? Bakit? Dahil na-expose kayo? Nasaktan kayo? Ano ba talaga ang rason? Sa server, napakadali lang, napakasimple. Ginawa ko siya para itama ng COMELEC yung kahinaan ng kanilang sistema. Bakit ayaw nilang? Actually, tumutulong ako sa COMELEC. So bakit sila napikon doon sa video ko na yun? Ayun na nga, tumutulong na siya, napikon pa sila. Parang si lang din yan eh, si General Marbil lang din yan eh. Nung dumaan dyan sa EDSA busway, pinagalitan pa nila yung nanghuli sa kanila. Bakit daw pinakita pa yung plate number, pinangalandakan pa sino nahuli. Yun ang pinakamali sa gobyerno natin ngayon, diktador. Masyado kayong mga diktador. Oo, kaya ayan, Diyos ko po. Hindi na natin alam kung anong gagawin natin dito sa bayang Pilipinas. Masyado kayong mga malalambot ang mga puso nyo. Siguro meron silang tinatago. So ang sinasabi nyo ba dun sa video ay ang proseso mismo, how to hack the ACM and the system of COMELEC?
dinemonstrate ko yung vulnerability, and the way you demonstrate a vulnerability is bilang technical na person, magaling kasi ako mag-code. Marunong ako mag-code, nagko-code ako ng apps at saka mga softwares din. Pinakita ko sa kanila na paano talaga siya gagawin in person. Line by line, code by code, paano siya gagawin sa machine. In principle, wala akong access sa source code, wala akong access sa makina. Hindi ko alam yung ginagamit nilang code, hindi ko alam yung firmware ng makina. Pero ang dinemonstrate ko is yung principle ng vulnerabilities ng computer systems, which is pare-pareho lang sa lahat ng computer systems. Pinakita ko lang na essentially, kapag may access ka sa makina, pwede mong bagiin yung source code. Kahit pina-audit mo pa yan sa independent auditor, yung source code na yon. Pero pagkatalikod ng auditor, secure ba yung makina mula sa physical access? Pagkatalikod ng auditor, kapag may physical access yung tao, pwede niyang lapitan yung makina, meron siyang specialized na connection sa makina, pwede niyang baguhin yung source code anytime between that audit and on election. Alam ni Bongbong Marcos na nangyari yan noong siya ay, di ba, yung enye, di ba, ganyan, yung baliktad na question mark. Oo, alam niya na na nangyari yan at pwedeng mangyari yan. Bakit hindi niya pinursu yung kaso nung naging presidente na siya? O hindi ba? Dapat si BBM mismo, bilang presidente na ako ngayon, dinaya ako ni Robredo. Dapat mas lalo kong ginamit ko na ngayon lahat ng aking kapangyarihan. Kasi alam ko sa sarili ko na dinaya ako eh. Hindi talaga ako maniniwalang hindi ako dinaya. Dinaya talaga ako noon. Kaya nga, ngayon pa lang, pag upo ko, puta, dinaya nyo ako noong 2016 eh. Dapat vice president na ako noon eh. Ni Digong eh. Ngayon, iyan natin. Iyan natin. Imbestigahan natin ulit yun. Buksan natin. Ito yung mga di sana ginanon niya, inasikaso niya sana. Parang si ano lang din yan eh, sila Ninoy. Di ba? Nung namatay yung tatay nila, ginamit nila yung tatay nila, ginamit ni Cory yung asawa niya para manalo siya. Nung nanalo siya, hindi naman nila nakuha kung sino yung pumatay sa tatay niya. Sa asawa niya pala. Nanalo na si Pinoy, ganun din. Dalawang presidente na yung umupo, hindi pa nila na-solve yung krimen ng tatay niya. Hanggang sa namatay na silang dalawa, hindi pa rin na-solve yung krimen ng tatay niya. Ganito rin sa nangyari kay Bongbong. Krimen, yung pagdadaya sa akin. Alam ko sa sarili ko na dinaya ako, kaya nga 6 na taon, binantayan ko yan kasi dinaya ako eh. Bakit nung umupo siya, wala siyang ginawang pagbabago sa COMELEC? Hindi niya binalikan yung pandaraya sa kanya noon kasi nga ang importante sa kanya manalo lang. Importante sa kanya manalo lang at magagamit niya yung napatunayan niya noong 2016 onwards para gamitin sa 2022. Yun na nga. Kita mo, 31 million. Walang tatalo sa kanila. Given na yun. Maraming boboto sa kanila. Given na yun. But again, first time in history na merong ganito kalaking boto sa isang presidente ng Pilipinas. 31 million. O kayo na mag-mathematics kung anong nangyari doon. Yun lang ang sinasabi ko na vulnerability. Kung mangyari iyon, ibig sabihin corrupted yung source code. Wala kang magagawa doon. Mahirap kontrolin yun. Kaya sinabi ko na ang pwede mong gawin dyan para maiwasan mo yung ganong kahinaan is patayin mo na lang yung internet bago mag-print ng election return. Para kahit may vulnerability yung code, hindi makakausap ng potential hacker yung election machine at hindi niya mababago yung score. Pero ang sabi ng ang ganda, di ba? Para walang problema, gawin natin ganito na lang. Para lang sir, advice lang to. Parang awa nyo na kasi ayaw namin madaya yung yung election eh. Gusto namin yung siniboto ng tao kahit naman matalo yung mga kandidato namin basta yung talaga binoto ng tao. Pero yung matalo yung kandidato namin dahil dinugas, wag naman sanang ganun. Kawawa naman ang Pilipino. Ito na nga lang yung pagkakataon na makapangyarihan kami. Gigising kami ng maaga. Wala pa kaming kain, pupunta na kami doon. Ang tagal naming inantay yung eleksyon. Nainitan kami sa kampanya. Kung ganito din lang naman pala, dapat wala nang nangangampanya. Dapat wala nang bumuboto kung ganyan din lang pala. Kayo lang din pala masusunod. Wag naman ganun. Tsaka sana naman sa gobyerno, panawagan lang kapag ka merong bumabati ko sa inyo, sana naman pakinggan nyo yung batikos. Tapos try ninyong
abutin kung ano ba yung pinanggagalingan ng batikos. Tapos try nyo solusyonan. Try nyo solusyonan. Kung talagang walang solusyon, edi wala tayong magagawa. Wala talagang solusyon eh. Pero sana naman, itry nyo man lang na makinig. Itry nyo na solusyonan. Huwag nating basta-basta na lang pahirapan yung mga, yung mga naglalabas ng kanilang saloobin. Ito na nga lang ang meron tayo eh. Ang meron na nga lang tayo, maglabas ng saloobin eh. Ang hirap-hirap na nga ng Pilipinas, pati ba naman yun, tatanggalin nyo sa amin? Huwag naman ganun. Comelec, una, yung machine is standalone machine and magta-transmit lang siya. Ito ang sinasabi ng Comelec. So merong rebata lang Comelec at ang sinasabi nito ni Kuya, ba't kasi hindi ka na lang nagpunta ron? Hindi mo na lang sana vinlag. Ito yung sagot. Ng data after ng closure ng polling percent at 7 p.m. That is true. Yun ang sabi ng rules. Paano kapag merong malicious code doon sa makina mismo at connected siya sa internet? Siyempre, yung mandaraya, yung hacker, siyempre gagawa siya out of procedures, hindi ba? Pero kapag connected sa internet at corrupted doon, pwede nang nag-uusap yung makina at saka hacker. Kahit na anong instruction, pwede niya nang i-shoot doon sa makina. Kahit sabihin mong dapat, yun ang dapat. Pero kapag compromise na yung source code, ibig sabihin, lahat ng hindi dapat, pwede nang mangyari. Which is yun yung dinemonstrate ko. Kahit ano pa ang ilagay mo dyan sa rules na yan, pero itong vulnerability na ito, hindi mo clinose, ito yung possible na pwedeng gawin. Dinemonstrate ko siya para maintindihan ng Comelec yung kahinaan ng voting system at sana ma-correct nila. At simple lang siya i-correct. Attorney, how do you plan to address, to answer the complaint against you? Anti-cybercrime crime law ang isinampa pong reklamo sa inyo, and sabi ng Comelec, magfa-file din sila ng disbarment case and then they will go to the PRC para ho sa inyong lisensya as CPA. Alright, no problem. Kailangan nating harapin yung mga ganyang mga challenges. Pero dito masusubok yung kalayaan natin bilang mga Pilipino. Ano ba ang gagawin ng gobyerno? Patatahimikin niya ba yung mga tao na nagsasabi ng mga gawain ng gobyerno para itama ang gobyerno? O papakinggan niya sila at itatama yung mga mali? Yun ang pinakamagandang tanong. Makikinig ba kayo sa amin bilang kayo po ay trabahante pa ng mga Pilipino? Makikinig ba kayo sa amin para ayusin yung problema? O kami yung problema? Kasi sa gobyerno natin ngayon, instead makinig sa problema, ginagawa nila, hindi kayo problema. Putang ina nyo, reklamo kayo na reklamo eh. Reklamo kayo reklamo, putang ina nyo. Dapat sa inyo makulong. Anong tawag sa ganyang gobyerno? Putang ina, mas masahol pa tayo sa Stone Age. Para tayo naghalal ng mga hari. Putang ina niyan, bawal silang batikusin. Hindi. Halal kayo ng taong bayan. Taong bayan naglagay sa inyo dyan. Taong bayan din yung magsasabi, masaya pa ba sila sa inyo o hindi? Pag sinabi ng taong bayan na hindi na kami masaya, ito problema natin, ang dapat na gawin nyo, tingnan natin. Ano ba problema? Ito? Ipaliwanag natin. Mali yung pagkakaintindi mo. Kasi ito yung problema, nasolusyonan na natin yan. Ganun ba? Edi salamat, maraming salamat po, nagtatrabaho ka pala ng matino. Pero putangin na, huwag kayong magalit kapag kini-question kayo. Unang-una sa lahat, hindi kayo ku-questionin kung hindi kayo mga loko-loko. At kung sakali man na kinwestiyon kayo at nasagot nyo, di maganda. Dapat naman ganun talaga di ba? Hindi naman lahat ng tao naiintindihan yung mga nangyayari dyan. Sa hirap ng buhay ngayon, feeling ng tao, inaapi talaga sila ng mga kawatan sa gobyerno. Di sabihin niyo walang kawatan. Walang kawatan, talaga lang ganito, talagang ganyan. Hindi ba? Walang dayaan sa eleksyon. Walang dayaan, talagang ganito, talagang ganyan. Ipakita natin pare-pareho, let's work together to have a clean and patas na eleksyon. Di ba dapat ganun? Hanggang ngayon, Comelec, yung na-imprenta nyo na 6 million na balota, hanggang ngayon, di nyo pa pinapakita kung sinira nyo na. Dapat ngayon ang unang-unang yung pinapakita, mantakin mo, valid yun valid na yan, na balota yan. Babasahin niya ng system ninyo. Nasaan na yan? Naibalita nyo na ba? Sinira na namin yung 6 million, eto na siya, winarak na lahat. Meron bang audit dyan? Puro katarantaduhan na nangyayari sa bayan natin. Ba't hindi kami magtataka na pwedeng mangyari yan? Putang ina, yung pera nga
Yung pera nga nung sa tulay na dapat na maitayo, putya yan, kinuhanan pa yung pera ng PhilHealth, hanggang ngayon di pa naitatayo. Yung nakaraang tulay na nagiba, yung nakaraang tulay na nagiba, mayroong 100, 200 plus million na ginamit para mapalakas yung tulay na yun. Puta, nagiba pa din. Noong 2023, mayroong budget sa JA 2023 para sa pagpapatibay ng tulay. Putang ina, nasira yung tulay. Ang dami pa. Ang daming kabulastugan sa bayang Pilipinas. Yung JA na blanco. Ang daming pandurugas sa Pilipinas. Kaya kapag may mga ganito, focus na focus sa mga Pilipino. Alam niyo kung bakit? Sabi nga namin election na lang yung inaantay namin para lahat ng mga kawatan sa gobyerno mapalitan namin. Tapos putang ina, yung election na lang na inaasahan namin, hindi pa pala credible. Yung election na hinahantay namin, wala pa palang kasiguraduhan yan. Putang ina, dyan pala nagsisimula lahat ng kahayupan, kaya pala puro magnanakaw yung mga nasa gobyerno dahil pwede pala na madaya yung eleksyon, di ba? Pangit naman nun. O kaya dapat instead of anuhin ninyo, awayin ninyo itong mga tao na concerned lang naman sa bayan natin, ang gawin ninyo, talk to them and kailangan nyo ng tulong. Bayaan nyo na tulungan kayo, hindi ba? O kaya naman patatahimikin niya tulad ng ginagawa ngayon. Ang suggestion ko sa COMELEC ay, hello COMELEC, freedom of speech ito. Bilang citizen ng Pilipinas, may karapatan akong magsalita at magkomento sa lahat ng transaksyon ng government. Yun ang hindi nila naiintindihan. Yung freedom of speech, akala kasi nila we're just trolling. Na kapag bumatikos ka sa kanila, troll yan. Pag bumatikos ka sa kanila, kalaban yan. Hindi po. Putang ina, mahal namin ang Pilipinas. Kaya gusto namin maging maayos kayo para naman makapagserbisyo kayo ng maayos sa mga Pilipino. Sa kanila, kalaban ka na kagad ng kalaban ka na kagad ng Pilipinas kapag ka nagreklamo ka reklamo lang yan Wala kayong masusolusyonan, hindi nyo alam na mali yung ginagawa nyo kung walang magre-reklamo. Tama si Bongbong. Akala niyang ganda-ganda ng Pilipinas pero bulok naman pala. Kasi nga hindi siya nakikinig sa reklamo. Kaya kita mo nangyayari sa bayan natin, papunta sa mga aso. Ang dami ng mga asong pinag-hire sa gobyerno. Ano nangyayari sa Pilipinas? Kasi nga hindi kayo nakikinig. Kung makikinig lang sana kayo sa boses ng karamihan, sana hindi tayo nag-aaway-away. Putang ina, mali na yung ginagawa niyo, sisitahin kayo. Tapos instead sagutin niyo yung bati ko sa inyo, ang sagot niyo demanda. Tangina, wini-weaponize nyo gobyerno pag ganyan. Wini-weaponize nyo yung kapangyarihan nyo to file cases against civilians. Anong tawag sa Pilipinas pag ganyan? Tangina, pagka ganyan ng Pilipinas, hindi talaga tayo uunlad yan, mga boss at amo. At ito lamang ay para itama yung mga kahinaan ng gobyerno, para maging tama. Eksakto, itama yung mga kahinaan ng gobyerno. Di kayo na maging presidente, gaganunin nyo pa. Hindi, pakinggan nyo lang. Tingnan nyo lang kung reasonable o hindi. Kung reasonable, then gawan nyo ng paraan. Kung hindi, tinotroll lang kayo. Katulad ng mga galit na galit sa mga Duterte. Mga ganun, hindi na pinapansin nyo. Dapat ang gawin ng COMELEC ay makinig sila at tignan nila sa sarili nila kung anong mali at itama nila. Ngayon, ang hindi dapat nilang gawin ay patahimikin ang tao at abusuhin ang kanilang karapatan na magsalita laban sa ating gobyerno. Dahil fundamental right yan, freedom of speech. Ayan na, fundamental rights yan. Lagi niyong tatandaan na yan po ay karapatan ng bawat isa. Kaya nga sabi ko sa inyo, silence is not an option. Ano sabi ni VP Sara sa Cebu? Kung kayo ay may masamang nararamdaman, may galit sa gobyerno, magpahayag kayo. Magpahayag kayo, maglabas kayo ng saloobin ninyo. Hindi masama yan. Karapatan nyo yan. At dapat marinig ng gobyerno sa bibig ng nakakarami na enough is enough. Tama na. Work na kayo. Puros naman kayo nakaw. Ano naman na kayo? Nakikita namin yung pagnanakaw nyo. Ang liwanag pa. Nakikita namin ganun kalaki nilalagay nyo sa bulsa nyo. Tama na yan. Trabaho na. Kami naman yung pagsilbihan nyo, wag naman yung mga bulsa nyo. Yun nga yung ini-encourage ni VP Sara na sana pag meron kayong nakikitang mali, ipakita nyo. Pag meron kayong nararamdaman na hindi mali, pwede kayong bumatikos.
Kayo nagboto sa mga yan eh. Tapos pipigilan nyo yung sarili nyo. Huwag kayong matakot sa mga ganitong demanda. Kami, punong-puno na kami ng demanda. Pakarami na namin demanda. Pero humihinto ba kami sa pagsasalita rito? Humihinto ba kami sa paglalahad ng mga saloobin namin? Hindi. Bakit? Kasi karapatan natin yun. Yun na lang meron tayo. Kukunin pa nila. Diba? Kaya i-practice ninyo yung freedom of expression, freedom of speech. Nangyari na yan nung nakaraang mga administrasyon sa iba't ibang bansa. Kaka-celebrate lang natin ng EDSA Revolution. Yung gobyerno na pinapatahimik ang tao na nagsasabi ng katotohanan sa huli ay hindi nananalo. Hindi nananalo bandang huli. Kasi ang Panginoon, nandiyan yan. Binabantayan lang kayo ng Panginoon. Karma is digital. Hindi ba? So ayan mga bossing, ayan yung ating yung ating ipiniresenta sa inyo. I know that you have read this, but I am sure that I have dissected it. I have dissected it better. Better. Importante to para maging aware ang mga Pilipino. Para maging aware ang mga Pilipino na maging mapagmatsyag, because walang bagay na perpekto sa mundo. Walang gobyernong perpekto, walang taong perpekto. Lahat yan may kahinaan. Dinisign tayo ng Panginoon na ganun, na magkaroon ng kahinaan. Lalo pa kaya itong mga ito nagawa lang din ng tao. Merong kahinaan yan. Hindi pwedeng perpekto yan. There's no such thing as perfect. Wala pong ganun. Kahit na percent, wala pong, hindi po talaga 100%. Safeguard nga. Tagal-tagal na ng safeguard eh. 99.9% pa rin yung kaya nilang patayin na bacteria at germs. Hindi nila magawang 100%, di ba? Kasi nga, dinisign talaga tayo ng Panginoon para maging hindi perpekto. So, kung ang safeguard na ang tagal-tagal na, puro scientist pa yun nandiyan dyan, hindi nila mapatay yung germs sa 100%, etong system ng COMELEC is hackable. So, COMELEC, instead of sikilin ninyo yung malayang pagpapahayag, itong pinapahayag lang naman itong mamang ito, why not use his expertise? Yung kanyang kayabangan na galing, gamitin nyo. Kung puro kayabangan lang, di sabihin nyo, puro yabang lang naman pala to eh. Hindi naman pala nito kayang patunayan yung mga sinasabi niya eh. Galing-galingan lang pala to eh. Di at least na-expose pa natin na fame whore lang pala to si kuya. But until then, yung actions na ipinakita nyo, na wait, itong mamang ito sinungaling. Itong mamang ito ay hindi pala. Pag ang pinakita nyo is demanda natin yan. I-demanda natin yan, tapos tanggalan natin ng lisensya, bla bla bla. Putang ina, ibig sabihin guilty kayo. Huli ba kayo? Huli? Pagka ganun, sir, walang ganyanan. Nahuli yung scam. Kasi ako, yun ang iisipin ko. Nahuli yung mga scam nila, kaya nagalit sila rito kay attorney. Bakit sila ganun na lang yung reaksyon nila? Lalapit sa bar. Tatanggalan ng lisensya sa pagka-abogado, tatanggalan ng lisensya pa sa pagka-accounting, sa pagka-accountant, and so on and so forth. Dinimanda pa ng kung ano-ano. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, nasaktan kayo. Kaya nga sabi ko, bakit pinapatawag yung mga ba't pinapatawag yung mga vlogger sa TRICOM? Kasi masakit na yung mga sinasabi namin. Bakit masakit? Kasi nga, truth hurts. Masakit ang katotohanan. Kahit gaano ka ka-prepared. Pag katotohanan na yung sinabi sa'yo, masakit. Kahit gaano kayo ka-close. Pag sinabihan ka nung ka-close mo na, Boss D, ang bantot ng kilikili mo. Maligo ka kaya, ang baho. Masasaktan ka pa rin. Bakit? Kasi katotohanan eh. Mabantot hininga mo. Ano kinakain mo? Tae? Ba't ganyan yung bibig mo? Amoy ebak. Kahit naka-close mo siya, masasaktan ka pa rin. Bakit? Kasi nga, katotohanan eh. May mga ganon. So, instead na patunayan nyo sa taong bayan na mga mandurugas kayo, mga durobo kayo, at kayo yung mga kawatan, mas maganda, magsama-sama tayo para yung Pilipinas magkaroon naman ng magandang bukas. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood.
Mabuhay po kayong lahat at sana po ay kayo po ay mag-like, mag-share, mag-raise po tayo ng mas marami pa pong awareness sa mga kababayan natin para yung mga mangmang magkaroon naman ng pagkaabalahan. Mag-like, mag-share, mag-subscribe at syempre, salamat po muli sa mga nag-susupport dito sa channel natin. Mabuhay kayo. I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo